Kung sa tingin ng House Justice Committee, no, on Justice na kulang ang ebidensya, dapat ibinasura na yung complaint against VP Sara just like sa ginawa nila sa mga complaints laban kay Pangulong Marcos. Dito rin pumapasok yung constitutional provision on equal protection of the laws or yung Equal Protection Clause of the Philippine Constitution na nagsasabi na yung mga tao o persona similarly situated, the law should be applied equally sa kanila. Hindi pwede na yung kay President Marcos, sa tingin nila kulang yung ebidensya, ay dinismiss nila. Yung kay VP Sara naman, sa tingin nila kulang yung ebidensya, kaya maghahanap pa sila ng dagdag na ebidensya. Kasi sa tingin nila, kung nakulang yung ebidensya, madidismiss lang ito sa Senado. So, hindi pwede na magkaiba yung parameters at conditions na pagtrato sa complaint laban kay Pangulong Marcos at laban kay pangalawang Pangulo Duterte. Attorney, tama ho ba ako na kayo kabilang po doon sa nag-issue o nag-submit po, naghain ng petisyon dyan po sa Supreme Court na humihiling na maglabas ng TRO laban nga dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Tama po yun, no? Kasama ko po yung lead petitioner, si Attorney Israelito Torion, si Attorney Resi Nolasco, Attorney James Patrick Bondoc, o better known as Jimmy Bondoc, si Attorney Victor Rodriguez o si Vic Rodriguez, si Attorney Raul Lambino, si Attorney Luna Manlitok, at si Dr. Mata, no? At kasama rin namin yung paghain nito ang PDP laban. Opo. Attorney, sinasabi po ng ating konstitusyon at ito rin ang patuloy na sinasabi ng nasa Kamara ng mga kongresista na ang House of Representatives ay may sole power to initiate impeachment. Maaari ho bang makialam ang Korte Suprema sa prosesong ito? Tama po yun, no? Yung House of Representatives, yung may primary jurisdiction to initiate impeachment. Pero pwede rin pumasok ang Korte Suprema kung yung paraan ng pag-proceed sa impeachment ay nakita ng Korte Suprema na unconstitutional o hindi nagsasaayon sa saligang batas. So, yan yung tinatawag nating may grave abuse of discretion. Opo. Para na lang din magkaroon ng ideya ang ating mga kababayan patungkol nga po doon sa inyong petisyon na inihain. Pwede ho ba niyong bigyan kami ng brief background lang po nito? Yes po. Yung ifinail po is a petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Kasi po, during the proceedings, yung dapat na trabaho ng House of Representatives at ito'y sa ngayon nasa stage ng House Committee on Justice, ayun lang yung pag-determine if there's a compliance with the form, with the substance, and the grounds. Now, sabi naman po ng House Committee on Justice, merong compliance enough to endorse the impeachment complaint sa plenaryo. Yung naging problema po, after a finding base sa four corners of the complaint, ay nagkakaroon pa po ng proseso dahil po sa ideya nila ng due process na magkaroon ng mini trial. At sa mini trial na yan, gusto nilang magsabina ng mga dokumento, ng mga witnesses, gusto nila na pilitin na mag-testigo ang respondent o si Vice President Sara. Yun yung sa tingin namin na why is there a need for a mini trial when the only issue is to determine kung yung complaint nasasang-ayon sa kinakailangang basehan para ma-i-file ang impeachment sa Senado. Kasi yung trial ay nasa Senado.
yung labas na tinatawag na fishing expedition, ibig sabihin, nakikita ng House of Representatives na kulang ang ebidensya para ito ay madala sa Senado. So, ginagawa nila yung proseso sa House para magpadagdag ng mga ebidensya at iyon ay sa tingin namin sobra na sa kanilang kapangyarihan kasi dapat yung House of Representatives ay magdedetermine lang ng complaint base sa i-file ng mga complainants at hindi sila yung complainant themselves. Unless na sila yung nag-initiate ng complaint based on a one-third vote at yun ay hindi nila ginawa at yung nag-initiate ay third parties. Opo. So, if they wanted to, they should have started the complaint at hindi na kailangang dumaan sa House. Kaso na-file na ng mga pribadong sektor o private complainants ang complaint at lumampas na sa oras at hindi na sila pwedeng mag-file at this late stage. They have to wait for another year kung gusto nila na yung complaint ay nasasang-ayon sa kanilang sariling ebidensya. Opo. So, attorney, sa madaling salita, mali po yung pagsabpina ng mga dokumento o salin ng Vice Presidente at maging yung mga iba pang ebidensya laban sa kanya? Dapat yung mga ebidensyang yon ay included na sa complaint na i-file sa House of Representatives. Hindi pwede na yung Committee on Justice na sila mismo yung kumuha ng ebidensyang yon kasi yung kanilang trabaho ay limited lang sa i-file na ebidensya at complaint. Now, if they initially found na merong substance, merong ground at in accordance to form yung impeachment, yung kanilang trabaho ay merely to ask the respondent to answer and that already complies with due process na yung sinasabi ng Korte Suprema na kailangan gawin, yung due process na yan. At yan rin yung hiningi ng respondent o nina Attorney Torion nung inoppose yung first impeachment na it should be compliant with due process. So, what is meant by that is to give the respondent the opportunity to answer. At sumagot naman si VP Sara. At from that answer, dapat i-determine ng House yung complaint with the answer kung ito'y enough to file it with the Senate. Hindi pwede po sa aming tingin na magkaroon ng mini trial at kung sa tingin nila kulang yung ebidensya, ay kukuha sila ng mga bagong ebidensya para isali sa complaint. Pag ganun po, dapat separate complaint yung i-file ng buong House of Representatives na kailangan may pirma ng one-third of its members. Hindi ginawa ng House of Representatives yon dahil nga nauna na i-file yung mga complaints by individuals o by groups. Opo. Dapat pala, attorney, yung complainant, isinama na yung pwede bang gawin yon ng complainant bago niya inihain sa Kamara na hingin yung salin mula doon sa ombudsman? Lahat ng ebidensya na ngayon ay nakikita, narinig natin, dapat noon pa yan sa first stage ay ginawa na ng mga complainant? Tama po yun, di ba, na ririnig naman natin sa ombudsman na willing sila magbigay ng mga ebidensya if it is for a proper purpose o legal purpose. Di sasabihin ng private complainant o complainants sa ombudsman that this is in support of the impeachment complaint. Pero at the same time, meron ring mga investigasyon na barred by law na pwedeng humingi yung private complainants like yung mga bank deposits, yung mga impormasyon galing sa government offices where it violates Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act. Kasi nasa batas na bawal yon
isubpoena except if the subpoena comes from a court. Now, the House of Representatives through the House Justice Committee is not a court. It is likened, its office is likened to a prosecutor. Yung may karapatan lang na magsubpoena sa aming tingin ay yung Senado because it's only the Senate that acts like a court. So, how can you subpoena yung mga bank deposits? Yung action ng House of Representatives through the House Justice Committee is likened to a prosecutor. Hindi pwede po yun sa aking tingin dahil baka na-mistake yung House of Representatives thinking that it is already acting like a court. Hindi nga sila korte dahil yung trial ay nakareserba sa Senado. Opo, nako, napakalinaw, attorney. Dapat pala hindi ito itinuring, idineklarang may form, substance at grounds itong impeachment complaints laban kay Vice Presidente. Kung sa tingin ng House Justice Committee on Justice na kulang ang ebidensya, dapat ibinasura na yung complaint against VP Sara just like sa ginawa nila sa mga complaints laban kay Pangulong Marcos. Dito rin pumapasok yung constitutional provision on equal protection of the laws or yung Equal Protection Clause of the Philippine Constitution na nagsasabi na yung mga tao o persona similarly situated, the law should be applied equally sa kanila. Hindi pwede na yung kay President Marcos, sa tingin nila kulang yung ebidensya, ay dinismiss nila. Yung kay VP Sara naman, sa tingin nila kulang yung ebidensya, kaya maghahanap pa sila ng dagdag na ebidensya. Kasi sa tingin nila, kung nakulang yung ebidensya, madidismiss lang ito sa Senado. So, hindi pwede na magkaiba yung parameters at conditions na pagtrato sa complaint laban kay Pangulong Marcos at laban kay pangalawang Pangulo Duterte. At ang nais lang nila, attorney, mapatunayan kung mayroon, kaya gusto nilang hingin itong mga dokumento ito, itong SALN ng Vice Presidente, para mapatunayan na may unexplained wealth di umano ang Vice Presidente? Trabaho yan ng complainant. Or, pwede rin ginawa yan ng House of Representatives kung directly sila yung kumalap ng 1/3 votes at kung may ganyan silang ebidensya, i-final na nila kaagad yan sa Senado. They are not the court. They are treated like a prosecutor. Either sila mismo mag-initiate, what they should have done is gather those evidence through committee hearings, hindi as an impeachment prosecutor. Kasi worried sila na if they will do it individually or as private citizen, hindi sila pagbibigyan ng mga bangko, hindi sila makakuha ng SALN. Although yung naririnig naman natin sa Office of the Ombudsman, iba na yung interpretasyon nila sa paghingi ng SALN na magko-cooperate sila unlike nung previous ombudsman na talagang very strict. At as a general rule, yung pagbigay ng SALN o access to SALN, dapat may consent ng party being investigated unless nga na korte na yung nag-subpoena or unless na yung caretaker ng SALN, which is the ombudsman, is the one who initiates the complaint. In this case, yung nag-initiate ng complaint, mga pribadong tao. So, at this stage pala, yung nasabi ko kanina, PDP Laban is not included as a complainant. It is only private individuals as taxpayers, mga abogado at kasama rin si Dr. Richard Mata. Opo. So,
the complaint that was filed does not include PDP Laban as a political party. O, merong lalabagin ho ba ang ombudsman o mga bangko kapag inisyu po nila itong mga hinihingi ng House of Representatives? At kung magkaganon man, grounds din ho ba ito ang another violation ng ating konstitusyon kapag umusad? Mabuti na nag-file ng ganitong kaso para it will now be a justifiable issue for the ruling of the Supreme Court. Dito natin malalaman kasi pag hindi natin ginawa ito, hindi natin alam, and it will be subject again to a series of debates between many sides kung tama lang ba na hingin ng House Committee on Justice yung mga bank accounts, yung mga ibang impormasyon using their subpoena power even if it is not a court or it is acting not as a court. Ako at yung mga kasama ko naniniwala na pag pinilit nila yon, labag yan sa konstitusyon dahil only the Senate sa impeachment proceeding will act as a court dahil yung trial ay nasa Senado lang. At in this particular case, dapat malaman ng mga congressman natin, no, na this is a different jurisdiction, yung impeachment office na ginagawa nila at impeachment proceeding, magkaiba ito sa mga committee hearings na ginagawa nila during legislative investigations, kung saan may blanket authority sila magpasabpina kahit kanino in aid of legislation. Pero dito, they are acting limited, no, to their office in an impeachment proceeding. At napakaklaro na yung trial ay limited lang sa Senado. At yung pag sinasabi nating may trial, yan po ang korte na may karapatan lang pwede magsabpina ng mga ebidensya in aid of the trial. Dito, yung determination nila is likened to a prosecutor limited to the complaints filed. Opo. Attorney, bago ko po ipasa kay Partner Admar, ngayong hinihintay po natin ang issuance o release ng TRO po ninyo, hiling na TRO ng grupo po ninyo mula dyan sa Supreme Court. Ang House of Representatives ay hindi po mapipigilan po nito. Magpapatuloy pa rin habang hinihintay itong desisyon ng Supreme Court. At kung magkaganon man, panibago na naman po itong grounds din po na maaari nyo pong questionin sa susunod o ng iba pang mga abogado pagdating sa issue ng jurisdiction ng Kamara. Tama po yun. Hanggang hindi nakakakuha ng restraining order, hanggang walang injunction na makuha yung petitioners at kasama ako doon, trabaho rin ng House of Representatives at ng House Justice Committee na ipagpatuloy ang kanilang proseso. At kung ito'y matatapos nila na walang injunction, whatever decision they make, no, in the end, pwede pa rin pakialaman ng Korte Suprema. Now, under the circumstance, kung sa tingin ng House Justice Committee ay sapat ang complaint at yung mga ebidensya, no, base sa i-file ng complainants at narinig naman nila, may compliance sa due process, narinig nila yung answer ni VP Sara, dapat desisyonan na nila kung ito'y iaakyat nila sa Senado, pagbotohan nila sa House Justice Committee at ito'y ibigay nila sa plenaryo. At kung may 1/3 votes, for trial na ito ng Senado. And I believe na kung ito'y mangyari, doon natin maririnig in a full-blown trial yung mga depensa at yung explanation ni VP Sara kung bakit may mga pangalan na fictitious na
konektado sa mga confidential fund. Kasi yun nga, it is confidential na pag nalaman ng buong mundo kung sino si Mary Grace Piatos at ito'y isang tao na nagbigay ng intelligence report laban sa mga kalaban ng bayan o sa mga rebelde, mapapahamak po yung buhay ng tao na nasa likod ng Mary Grace Piatos. So, yan po, very careful ang sa tingin ko ang legal team at si VP Sara sa impormasyon at only a court, no? Only a court can force the VP to do that. And even, ito sa aking paniwala, and even if the court would order the Vice President with the pain of contempt, pwede rin niyang base sa kanyang paniwala na hindi ibigay yung pangalan kung sa tingin niya na mapipiligro yung pangalan. But of course, there will be legal consequence, baka ipakulong siya. No? Gaya yung kayo, media man, di ba pag may source kayo of information, yung ibang media man willing na magpabilanggo para hindi nyo lang ibigay yung source ninyo. Pero sabi ko nga, may consequence, makukulong kayo. Kasi you are forced by law and by the rules to divulge the information required if korte na yung humihingi dito. Attorney, maing aga si Admar po ito. Balikan ko lang, i-clarify ko lang. So, noong panahon na diniklara na sufficient in form, sufficient in substance, pati sufficiency sa grounds nito, dapat na magdesisyon na yung Kamara at kung gusto nilang i-impeach ang Pangulong-Pangulo, diretso na agad-agad tapos ipasa na dito po sa Senado. Attorney. Meron pong pagkakataon, kasi nagsabi rin yung Korte Suprema na may due process dapat, may pagkakataon na pinasagot ang Vice Presidente. Sinagot niya. Depende na sa Vice Presidente kung yung sagot niya na mag-cooperate siya sa mini trial na hinihingi nila or i-waive off niya yung mini trial na yon. Karapatan yon ng Vice Presidente as a respondent. Kung i-waive off niya, mapepwersa kasi na-comply na yung due process na sinabi ng Korte Suprema sa first impeachment case. Na-comply na ng Vice Presidente yung requirement of due process. Sumagot siya or sabihin niya, yung sagot niya limited lang sa nilagay niya sa pleading niya o sa papel, sa dokumento. Pwede na mag-desisyon ang House of Representatives at hindi tama na pipilitin ng House na mag-evidence gathering kasi yan na yung sinasabi nating fishing expedition dahil limited nga yung kanyang function. If it believes na dapat palakasin ang kaso laban kay VP Sara, antayin na naman nila yung another year to do that. And sila mismo mag-directly file after gathering those evidence. They can wait for another year to do that themselves. But hindi sa second impeachment proceeding kasi their action is limited to the review of the complaints filed by private citizens. Yun po yung posisyon namin. Opo, ang nangyari po kasi dito, after na binigyan ng pagkakataon ang Pangulo na mag-respond, no? Nagpadala naman siya ng liham. After nun, marami pong pinasumpina na mga individual, kabilang pa yung tagapagsalita ng defense team ng Pangulo, kabilang na yung mga dokumento at kabilang na yung sinasabi nilang magiging witness laban dito kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ito po yung mga nakikita ninyo na pagmabalabis na.
they went outside their office already kasi only the Senate, which is the trial court, can do that. Only the Senate. Because only a court can go against the Data Privacy Act. Only a court can go against the Bank Secrecy Law and the Foreign Currency Deposit Act. Pero discretion pa yun ng korte kung gagawin niya kasi trabaho yan ng complainant. And they, again, to repeat, baka akala ng House Committee on Justice ay committee hearings to in aid of legislation na meron nga silang blanket authority and power to subpoena whoever they want. Even a co-legislator, even the House can actually subpoena the senators. Yun lang hindi nila ginagawa kasi may inter-house courtesy, no? That's the only thing holding them back. But legally, the House can subpoena senators and the senators can subpoena the House members, for example, in a flood control proceedings, no? Senate Committee flood control proceedings. But this particular case sa impeachment, hindi naman to committee hearings regarding legislation or in aid of legislation. This is a impeachment proceeding. So limited sila sa rule on impeachment. At ano yung sinasabi ng konstitusyon? Only the Senate can do the trial. So I think they have exceeded their authority when they are now demanding for documents through subpoenas against government offices and against private individuals and entities kasi they're acting beyond the scope of their authority. Opo, huling dalawang talong na lang po, attorney. Nakikita nyo rin po ba na kaya ginagawa nila ito? Kasi alam nila na wala nang susuporta sa impeachment, kaya trial by publicity na lang ang gagawin? Well, we have our individual opinions dyan. At ako, pumasok rin yan sa isip ko. Pero syempre, we cannot speculate to their real intention. It could be tama po yun na obserbasyon or it could be ignorance of the law yung nangyari. Kasi akala nga nila, katulad ng mga committee hearings ng House, may blanket authority sila to subpoena just anyone. Ito nga, sabi ko nga, magkaiba yung function ng House with the Senate. Only the Senate will act as a court. And only a court can go against those three laws: Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act. So kung sa tingin ng House, kulang yung ebidensya, the House Committee on Justice must recommend for the dismissal of the case. Just similar to what they have done sa complaint kay Pangulong Marcos. Kasi, sabi nila kulang yung ebidensya kay Pangulong Marcos. Di dapat pinasabpina rin nila yung mga bank deposit ni Pangulong Marcos at ng pamilya ni Pangulong Marcos. Ganun lang kasimple. O kung sa tingin nila kulang nga dahil yung claim na ni Saldico wala pa naman dito si Saldico. Di pabuksan rin nila yung bank accounts ni Saldico para makita kung saan ito nanggaling yung mga pera dyan. At isa, dapat ipinatawag nila yung 18 sundalo as witness. Kasi yan yung nagpo-connect kay Saldico with President Bongbong. Ba't hindi nila ginawa? Meron na nga nagpipresenta na 18 soldiers Ba't hindi nila ginawa? Kaya nga sinasabi namin, iba ang trato nila kay Pangulong Marcos at iba yung trato nila kay pangalawang Pangulo Sara Duterte Carpio.
hindi pwede yon dahil sabi nga ng Section 1, Article 3 ng Constitution, yung Equal Protection Clause na dapat pareho yung pagtrato kay VP Sara at kay President Bongbong. Opo, kumbaga, attorney, may double standard kasi marami din kumo-question. Halimbawa, doon po sa pera ng pangalawang Pangulo na ilang taon, tumaas ito. Pero kung ikukumpara doon naman sa pagtaas mula sa hundreds of million ni dating Speaker Romualdez, tumaas din ito ng ilang bilyon. Pero hindi ganoon yung treatment po ng dalawang side na yun, attorney. Tama po kayo. Kaya nga hindi dapat ganoon. Dapat yung batas, walang kinikilingan, dapat pareho lahat. At yung regarding SALN, no? SALN, you must remember na naging commissioner ako ng Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Yung SALN ng mag-asawa ay combined yon. They are both combined. So, yung nagtatrabaho sa gobyerno, yung kanyang kita ay ano yon, steady yon, fix, no? Fix. Pero yung kita ng isang abogado gaya ni Attorney Manscarpio, sky is the limit. Kasi yung attorney's fees, agreement between the lawyer and the client. Kung tumaas man yung declaration of SALN ng ating pangalawang Pangulo, dahil yung husband niya ay isang private lawyer na siguro mas mataas sumingil kaysa sa singil ni Attorney Hinlo. Kaya lumaki yung SALN ng pangalawang Pangulo. Kasi nga yung husband niya wala naman sa gobyerno, private lawyer. Yun yung explanation. Now, if you want to challenge it, o yung mga complainants are challenging it na ill-gotten yung pera na ni na Vice Presidente at ni Attorney Manscarpio, trabaho nila na kumalap ng ebidensya at hindi yan trabaho ng House Committee on Justice. Kaya nga tinatawag nating fishing expedition dahil limited lang po ang kapangyarihan ng House Committee on Justice at even by the plenary of the entire House of Representatives. Only a court, only the Senate acting as a court can do that if it wants to. Opo. Huli na lang po, attorney, sa ibang topic lang po, no? May kasamahan po kayo sa PDP Laban, Legal Council, at ang kasalukuyan pong Region 11 Council President, Attorney Israelito Torion, sa kanyang post kahapon ata, may pinalutang po na Sara Baste sa 2028. Ano po ang masasabi niyo rito, Attorney? Lahat kami, kasama kayo, no? May kanya-kanya tayong mga spekulasyon, may kanya-kanya tayong let's say partnership o team up na paborito. Pero at the end of the day, desisyon yan ni Vice President Sara Duterte kung sino yung kanyang magiging bise. At sabi nga niya sa interview sa inyo na meron na siyang napili, inaantay niya na lang ang sagot ng kanyang napili. So, kung merong paborito si Attorney Torion na maging Vice Presidente ni VP Sara at yun ay ang kanyang kapatid, si Mayor Baste Duterte, very qualified si Mayor Baste Duterte because he is a local chief executive. He's the mayor of Davao na well-managed. So kung sa tingin ni VP Sara, gusto niyang kapareha si Mayor Baste, that is very welcome. But again, there are those saying na gusto rin nila si Senator Rodante Marcoleta dahil sa ibang lugar naman nanggagaling. Yung iba naman sinasabi gusto nila si Senator Bongo dahil
isa na siyang senador at number 1 senator. At meron rin no, na nagsasabi na si Senator Robin Hood Padilla, ang gusto nila kasi taga-norte, gaya ni Senator Rodante Marcoleta at pinagkakatiwalaan si Senator Robin ni Vice Presidente Sara, silang, sila, yung mga sinabi kong pangalan, sa tingin ko alam na nila kung sino yung kinausap ni Vice Presidente Duterte. Bakit ko nasabi yon? Kasi kung yung iba sa kanila hindi kinausap ni Vice Presidente at walang offer to be Vice President, alam niya yon. Alam yun ni Senator Bongo, alam yun ni Senator Marcoleta, ni Senator Padilla at ni Mayor Baste. But what I can say, no, sa mga pangalan na sinabi ko, whatever happens to the impeachment proceeding against VP Sara, ang oposisyon, yung oposisyon kung saan pinamumunuan ngayon ni VP Sara, hindi tayo mawawalan ng pambato sa 2028 election. Kasi any one of them, VP Sara, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Robin Hood Padilla, at Mayor Baste Duterte can also become a president candidate for the opposition. So, yung ginagawa ng mga kalaban ni VP Sara na ipa-impeach siya, at worst case scenario, hindi yan matitigil yung pakikibaka natin sa pag-impeach kay VP Sara because our belief sa leadership ni VP Sara is transferable kung kanino niya ito ililipat. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa that the Vice President will survive the impeachment and even at the worst scenario, ang laban natin ay magpapatuloy.